morning. So, it's already 12 in the morning na. So, ngayon ituro ko sa inyo kung paano ba natin gamitin yung Google Drive. Ang Google Drive kasi, ito na yun mostly na ginagamit ng client natin para restore or save nila yung mga datas nila sa online. Dito mo rin ma-access yung mga Google Docs, mga spreadsheet, tsaka yung parang slides, Google Slides. So, I think 85% or siguro 90% of sa mga clients natin ngayon ay hindi na gumagamit ng mga itong Microsoft Word, tsaka yung Microsoft na Excel, and may gumagamit din na mga PowerPoint pero hindi naman din kasi nga may tatawag na silang Canva, tsaka din meron din silang Google Slides. So, ngayon ituturo ko sa iyo kung paano ba gamitin tong Google Drive. So, para makuha mo yung Google Drive, you can select here, open mo yung Gmail mo kasi under siya sa Google. Then, i-click mo yung ito sa mga Google Apps, and then click mo tong Google Drive. Pag once ma-click mo na yan, ito na yung lalabas, guys. So, ito na yung Google Drive. So, para ma-access lahat ng mga data o lahat ng mga documents mo, nandito lahat mo makita. And if you want to, kung gusto mo makita yung mga Google Docs, mga spreadsheet, tsaka yung slides, pumunta ka lang dito. And then, ito yung Google Docs mo. Ito yung Google Sheets, and ito yung slides, yung sinabi ko sa inyo, guys. Marami pa tong tools na ginagamit under sa Google. May mga maps, mga ito, Jamboard, mga Google Sites. Kasi nga, kasi may mga times na yung mga client natin, magpapadala sila ng mga spreadsheet. Like ito, pag i-open natin yan, ito yung lalabas sa atin. Hindi na sila gumagamit ng Excel kasi nga it's easier for them. It's easier for us mga freelancers and for them sa clients na to access everything under sa isang sa isang under sa Google Chrome or sa internet lang nila ma-access. So ito yung spreadsheet, and ito yung example ng Google Docs or Microsoft Word. Yan siya sa kung dati. Saan ba yun? Ito new, and then ito yung example ng Google Docs. Parang Microsoft Word din siya, pero ito direct online ka na. So, pwede ka maglagay ng title dyan. And then, pwede ka gagawa ng application letter dito. Hello. Then, pwede mo siya ma-separate into page. Like, say for this one example. And then, click mo yan as title. And then, makita mo dyan sa left. Pwede mo siya ma-access mo siya easier. And then, let's say for example, next text. Nilagay natin dyan parang header lang or subtitle, heading 1. Pwede mo siyang ganun. So, pwede mo siya mag-text, ganun. And then, let's say for example, last text. Pwede mo siyang malagay sa, depende. Okay? So, yan. Yan ang mga example natin sa Google Docs. So, dapat kung hindi ka pa naka-experience ito, I think it's really important din na to know all these tools. You can just again simply go to from your Gmail, 'di ba? Marunong kayong gumawa ng Gmail, pumunta kayo dito sa para mga apps, and then you can go to Google Drive. Yan ang mga example natin. And then kung gusto niyo naman pumunta sa spreadsheet or Excel to pag offline. I mean, Excel tong ginagamit. Ito parang yung luma sa online. Pero hindi na yan siya usually ginagamit ng mga clients natin ngayon. Nasa spreadsheet na yan sila lahat. Okay, so example. And then, it's the same with Excel, pero yun nga, mas easier ma-access ng client mo at sa'yo kasi nga online siya. So, pwede mo ito ma-share. Yan. Okay? And then, sa slide naman, pumunta ka dito sa new, blank presentation. Ito yung parang PowerPoint nila na product. So, parang kinopya lang din yung Microsoft na software. Very basic din. Yan. And then, pwede ka makapresent. And then, pwede mo rin itong ma-share sa mga clients mo. So, ito lang talagang tatlo yung mga basic natin na dapat natin malaman sa start. Kasi nga, pag
invite kayo ng client nyo na to work on like the spreadsheet, I mean the Google Docs, yung spreadsheet natin at saka yung Google Slides, dapat maging familiar na kayo. And then kung gusto niyo makita kung saan niyo makita yung mga spreadsheet or mga docs na naka-share sa inyo, pumunta lang kayo dito sa shared with me, and then makita niyo na diyan lahat ng mga list na binigay ng client niyo. And again, may 15 GB kayo na free nito guys. Sa akin, 6 years na ako, hindi ko pa naubos yung 15 GB ko kasi bagong email to eh. So yeah, pwede ka rin bumili ng storage. Sa akin, bumili ako ng 200 GB sa isang account ko. But anyway, so yun lang guys, ata sa Google Doc, I mean sa Google Drive. So kung may questions kayo, just don't hesitate to ask me anything. So that's all for this video. So thank you for watching this video.